Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat, COP family, Valenzuela City of Praise, and all the members, leaders and workers. At siyempre, magandang umaga din po sa ating mga ka-Facebook, mga viewers po natin sa YouTube, sa Messenger at sa Facebook. So umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakaisang taon na po tayo, no? O 15 bukas, no? 14 ngayon. Nakaisang taon na po tayo halos. Nasa ilalim po tayo ng pandemya. Maraming nawala, maraming tinamaan, pero salamat, nandito pa tayo at patuloy na kinakahabagan ng Diyos at patuloy binibigyan po tayo ng kalakasan at iniingatan niya po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang pag-iingat. Praise God. So umagang ito, samahan niyo po ako magbukas ng ating mga dalang Biblia sa aklat po ng Juan Kapitulo 13, 35, 34 hanggang 35. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at pagkatapos po ay sa wikang Tagalog. John chapter 13, verse 34 to 35. From NLT version. I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. May mga pagkakataon at merong mga sitwasyon na darating sa ating mga buhay na tayo po ay susubukin o sinusubok. Sinusubok ang ating pananampalataya at siyempre sinusubok din po ang ating pag-ibig. May mga pagkakataon na meron taong darating sa buhay mo na para bang hindi ka ibig-ibig at napakahirap para sa iyo na ibigin ang taong iyon. Meron ding mga sitwasyon o pangyayari sa buhay mo na napakahirap tanggapin, napakahirap pasalamatan, at napakahirap ibigin, mahalin ang mga nangyayari sa ating paligid. Ang salitang pagmamahal o the term love in this context na ating pong binasa sa John chapter 13, verse 34 to 35. Love in this context is a command. Ito po ay mandato. Ito po ay ay utos mula po sa ating Panginoong Jesucristo. No? Ito po ay specifically kanyang ibinigay sa kanyang mga alagad at mga sumusunod sa kanya. Ito po ay isang specific order from the Lord. Ito po ay hindi suggestion. Ito po ay utos o command. Ngayon po, kung pupuntahan po natin yung military, sa military po, lalo-lalo po sa military terms, yung salitang command, a command, it requires what? Immediate obedience. Yung dagli ang pagsunod. Kapag ikaw ay po ay nasa military, at ikaw po ay binigyan ng order, at ikaw po ay nautusan, ito ay nangangailangan ng dagli ang pagsunod. Kapag ito ay iyong inignore, kapag ito ay iyong hindi pinansin,
ito po ay magdadala or mag-i-invite ng tinatawag na katakot-takot na bunga. Grabing bunga o kahihinatnan o kalalabasan kapag ito'y iyong in-ignore. Yes, it may invite some dire consequences. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo, bilang isang bagong nilalang, bilang isang born again, as a Christ disciple, you and I, we are mandated to follow His example in exercising this kind of love. Ito po yung divine love. Sabi nga, basahin ulit natin yon. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo, at kung papaano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala na sa libutan o ng lahat na kayo'y alagad ko. Praise God. As a Christian, or as a Christ disciple, we are mandated to follow His example in exercising divine love. And this kind of love, this love has an unlimited sphere. Ito ay walang limitang tinatawag na sphere. Yung sphere, ito yung saklaw. Ito yung kalipunan, no? And this kind of love does not discriminate. Wala po itong pinipili. O wala po itong tinatangi. Whoever is within its realm, kapag ito po ay kasama, o sino mang kasama sa kaharian o nasasakupan o lupain, ikaw ay pasok dito. Whoever is within its realm gets love. At ito po'y nagsisimula, una at higit sa lahat, doon sa mga taong malapit sa iyo. Kadikit mo. Yung mga taong na kung saan ay parati mong kasama at parati mong kausap at nandiyan na napaka-close sa iyo. At ito po ay magsisimulang lumikha ng isang tinatawag na lumalago at umuunlad at lumalawak at tinatawag na spiral, no? Parang pag ganon, yung anyong susok. Coil, parang ganon. Na ito'y lumalago sa araw-araw. And that reaches out to all. Na ito po ay umaabot sa lahat. Kasama rin po dito yung tinatawag po natin, hindi karapat-dapat. Yan. Di ba meron mga taong ang hirap mahalin at hindi karapat-dapat mahalin dahil ginawan ka ng masama? Kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo at naghahari sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, mga kaibigan ko, kasama po yung mga taong yon sa dapat nating mahalin at tanggapin. Including those who do not deserve it. Last week po, doon po sa lugar na aming pinagtataniman, nakaranas po kami ng isang sitwasyon na kagawan po ng isang tao. Paiksiin na po natin. Talagang sinubok po ang aming pananampalataya. Sinubok po yung pag-ibig ni Kristo na nasa aming mga puso kung talagang ito ay lumalago at kung talagang ito ay umuunlad at lumalawak. Yun nga po ano po ba ang mararamdaman mo kung ikaw po ay sinalbahe? Halimbawa, sinira po yung gamit mo. Yung iyong pagmamay-ari. Tapos pinaratangan ka. Pinagbintangan ka pa.
Pinagmumura ka pa. O, di ba? Ang sabi dito, yung pag-ibig ni Kristo does not discriminate. Walang pinipili o walang tinatanggi. Karapat-dapat man yan o hindi karapat-dapat mahalin. Mamahalin mo po yan. Amen. Nandyan po ba kayo? Kung meron kang kapitbahay na parati kang inaalimura, minumura, dinadabugan, pinariringgan, tinichismis ka ng kapwa mo na dati mong close, mga sinatawag, BFF mo dati, ngayon ay hindi na. Yan. Masusubok po ang pananampalataya, masusubok po ang pag-ibig kung nandiyan sa ating mga puso. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Including those who do not deserve it. Those who consider us as their enemies. Sila na kung saan ang tingin sa atin ay kaaway. Mamahalin po natin yun. Kaya nga, kung ano daw ang panalangin mo, susubukin ng Diyos yan sa buhay mo. Minsan isang araw, sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon pa ako ng Christ-likeness. The love of Jesus Christ. Hindi yan darating na parang nagdiliyab na apoy mula sa alapaap, lalagay sa puso mo. Hindi ganyan. Manapay yan ay darating sa anyong hindi kay ibig-ibig na tao. Sa anyong sitwasyon na kung saan ay napakahirap ipamalas ang pag-ibig. Amen? And doon sa sitwasyong yun, doon madidevelop, doon mag-grow yung pag-ibig ni Kristo na nasa iyo. I hope na nakukuha niyo po ang aking sinasabi. Love one another. Napakahirap pong gawin ito. Sabi rito, this is only possible. Ito lamang ay magiging posible kung atin pong pahihintulutan na tayo po ay dominahin, na tayo po ay i-dominate. O ibig sabihin ay mangibabaw sa atin o pagarihan po tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pag-ibig po ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Pati yung mga hindi kaibig-ibig. Mamahalin natin yan. Pati yung mga taong ang turing sa iyo ay kaaway ka, mamahalin po natin yan. Kung babasahin po natin ang chapter 12 ng Romans, kung paano mamuhay ang isang Kristiyano, nandyan lahat yun. Mula verse 9 hanggang 21, napakagandang instruction yan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Tandaan po natin, the love of Christ na nasa inyo, ito po ay dapat mag-grow at mag-develop. At sa oras na ito, 4 na bagay ang dapat natin isaalang-alang upang ang ating pag-ibig ay ma-develop pa ng gusto at ito pa ay mag-grow. 4 things to consider to develop the love. Diyan sa puso mo. Diyan sa puso natin lahat. Number 1, love grows, love develops as we, number 1, listen. Amen? Yung pag-ibig na mula sa puso ng Diyos na inilagay sa puso mo ay mag-grow at madidevelop kapag una, ikaw ay natutong makinig. Amen? Hello, lalong-lalo na sa mag-asawa, sa magnobyo at magnobya, sa magkaibigan, sa relasyong nanay, tatay, sa kanyang mga anak, sa magkapatid, napakahalaga ng pakikinig. Amen. Amen po ba? Kung bakit dalawa ang tenga po natin at isa lang po ang bibig, ibig pong sabihin, makinig tayo ng makinig. Listen more, less talk. Amen? Amen. Subukan ninyong
Pares kayong galit, mag-usap kayo, magsalita na magsalita, hindi kayo magkakaunawaan. Amen. Huwag kayo magparaanan. Hindi kayo makakadaan. Sapagkat ang pakikinig ay isang another form of expressing love. And listening is another form para ma-develop at mag-grow ang ating pagmamahal. Napakahalaga na tayo ay makinig. Pakinggan natin ang ating nanay. May punto sila. Makinig din po tayo sa ating mga anak. Meron din po silang gustong sabihin. Pakinggan po natin ang ating kapwa na tinuturing, na kung ituring tayo ay kaaway. Listen to them. Listen. Let us listen. Sapagkat ang pakikinig ay isang moral value. Kapag tayo po'y nakinig, ito ay pagrespeto, paggalang po sa ating kapwa-tao. Ang pakikinig ay isang uri ng pakikipagkapwa-tao. Kaya napakahalaga po na ikaw at ako, tayo po ay matutong makinig. At sa ganong paraan, nadidevelop, umuunlad po ang pag-ibig na nasa atin. Listen, this is the best thing that you can give to someone. We need to focus. Mag-focus po tayo ng atensyon sa mga tao. Makinig po tayo. Amen po ba? Listen to them. It's about time to listen. In that way, nadidevelop po at nag-grow ang ating pag-ibig. Pangalawa po, overlook. Overlook. Sa Tagalog po, hindi mapuna o hindi pansinin. Panahon na para wag na nating pansinin o punahin. Lalong-lalo na po yung mga bagay na wala naman talagang halaga. Yung mga petty things, yung mga petty mistakes. Let us forget. Let us overlook those petty mistakes and let us learn to look for something to appreciate. Amen. Magsimula na po tayo, wag na natin pansinin yung mga maliliit na bagay. At magsimula po tayong hanapin natin yung mga bagay na kung saan bibigyan po natin ng pasasalamat. Sa tao, pag tumingin ka, wag po nating hanapan ng mali. Palampasin na natin yung mga maliliit na bagay na pagkakamali. Manapay, hanapin natin sa Kanya yung mga bagay na kung saan pwede natin siyang i-appreciate. Tama? Hello? Kasi ang Pilipino, minsan may mga tao, may mga ugali ang Pilipino na hindi nagpapalagpas. Maliit na bagay, ayaw palagpasin. Ewan ko kung bakit big deal sa Kanya yon. Amen? So let us overlook. In that way, we allow the Spirit of God to develop and to let grow yung ating pagmamahal. Amen? Una, listen. Pangalawa, overlook. Praise God. Pangatlo naman po ay value. Value means pagbibigay halaga o pagpapahalaga. Panahon na para tayo po ay magbigay halaga o magpahalaga doon sa mga bagay at sa mga tao. Amen. Let us always aim to see people's worth and never devalue others. Okay po ba yan? Mga ka-Facebook? Okay po ba yun, mga kapatid sa Panginoon? And this is my desire. This is my interest. Na kahit unti-unti man, ay makapagdala po tayo ng change, ng transformation sa attitude, sa character ng ating mga kapatiran. Amen? Never devalue others. Let us always
Aim to see people's worth. Mag-compliment po tayo. Wow, sis. Oh, brother, I like your shoes. Ang ganda. Magkano ba bili mo dyan? Wow, kaya pala. Sana all. Sana ako rin makabili. Ang ganda naman ng hair mo. Ang bango naman ng pabango mo kahit minsan hindi mo gusto yung amoy. Minsan nga may nagregalo sa iyo eh. Hindi mo pa nga nagagamit at nagbubuksan ng gusto. Ay, ang pangit, hindi ko gusto. Hindi ka na nahiya. Hindi ka man lang naging aware doon sa mararamdaman ng taong nagregalo sa iyo. Imbes na ito ay i-value mo, imbes na ito ay pasalamatan, i-appreciate mo, nagsalita ka ng negatibo at pangit. So next time, hindi ka na niya bibigyan. Parang naglalagay ka na ngayon ng invisible wall. Let us become, tawag dito, maging aware po tayo and let us guard our words, our tongue, our mouth, our attitude and character towards others. Amen. Let us allow the development na patuloy na let's give them room, this grow and this development. Especially doon sa ating pagmamahal. Never devalue others. Instead, appreciate. Diba? Ang ganda naman ng forma mo. Yan. Mga simpleng-simpleng bagay na yan. Ito po ay nagbibigay at lumilikha ng isang kakaibang pakiramdam sa taong makaririnig noon. I-value po natin ang ating asawa. I-appreciate po natin. Ay, wala na pala akong asawa. I-appreciate po natin ang ating mga anak. Suportahan po natin. Kahit na minsan, tayong mga magulang, parang yung idea ay hindi natin gusto. Support them. Appreciate. Talk to them. Listen to them. Kung may pagkakamali ng pagtiting, overlook. And this time, learn to value people's worth. Amen? Nak, ayos ang ginagawa mo. Magnegosyo ka. Kahit medyo, minsan okay, minsan hindi. Wow, sige. At least, nandiyan ka pa rin. Nandito lang ako sa likuran mo. Never devalue others. Kaya nga, huwag kang magdidesisyon at magsasalita kapag ang puso mo ay kinakain ng isang damdamin na hindi mo gusto, kagaya nung naiinis ka o malungkot ka. Huwag ka masyado magdidesisyon. No? Guard your heart and your tongue. Number 4, encourage. Imbis na mag-down ka ng tao, encourage. Amen. May mga tao kasi, meron silang attitude, bagamat di naman talaga niya sinasadya. Meron mga taong, pag napapakinggan mo, parating parang pa-down. Maraming pa-down, konti lang yung pa-up. Pag may pa-up, ayaw pang sabihin. Bakit napakahirap sa atin mag-appreciate at mag-encourage? Amen? Lalo sa panahon ito ng pandemya, napakahalaga na ikaw po ay magbitaw ng mga salitang nakapagbibigay lakas, pag-asa at buhay. Amen? Encourage. Ang ibig sabihin po noon, magpalakas ng loob. Magbigay sigla sa mga taong nandulo mo. Encourage your pastor. Bigyan mo ng, palakasin mo ang loob ng pastor. Palakasin mo na, bigyan mo ng siglang pastor. Amen? Dahil ang pastor ay mayroon niyang downs and up. Amen? Parang ganito lang yan. May mga members, hindi dadalo. Paano kung ang pastor hindi dumalo? Ine-expect nyo. Sino kaya magpipreach? Pero hindi niya pwedeng gawin yon. Kasi it's a responsibility. Encourage. Do not use foul
or abusive word. Kung ikaw man ay nakapagsalita, marahil ito ay bugso lamang ng damdamin na hindi mo na-manage, na-handle yung emosyon mo. Naging, you are becoming so much emotive during those time and that time. Kaya nakapag-release ka ng abusive and foul words. Pero, naniniwala ako, after that, na-analyze mo, na-assess mo ang mga salitang iyon. Kaya nga, let us encourage. Do not use foul or abusive language. Sapagkat bawat foul and abusive language, ito'y lumilikha ng pagkaguho, pagkawasak, ng pag-asa, ng composition po ng bawat tao. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 4, verse 29, let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Sa Tagalog, sabi sa mga taga-Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, mga foul and abusive words. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Amen? Umiwas po tayo sa mga abusive and foul words. Manapay, sikapin natin ang ating pangungusap ay yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang ito po ay pakinabangan ng mga taong makaririnig. Let us evaluate ourselves. Church, my friends, body of Christ, let us allow and give room this change. Allow God to develop and grow this love sa buhay po natin. By means of, number one, listen. Magkaroon tayo ng listening ear and listening heart. Number two, let us overlook yung mga petty things, yung mga petty mistakes na yan. Magparaan po tayo. Amen? At mag-focus po tayo doon sa mga taong nagsasalita. Let us look for something na kung saan kailangan nating i-appreciate. Number three, let us value, learn to value. Magbigay tayo ng halaga. Let us always aim to see people's worth. Amen. Never devalue others. And number four, lastly, encourage. Don't use foul words. Don't use abusive language. And according to Ephesians chapter 4:29, ang sabi doon, lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makabubuti at angkop sa pagkakataon upang makinabang ang mga makaririnig. Huwag kayong gumamit ng masamang salita. Amen. At itong apat na ito, kapag pinahintulutan natin ito, it will develop the love. Amen. It will grow at ito'y magmamature. And one day, you will learn to accept and understand and forgive yung mga taong tinuturing kang kaaway. Yung mga taong para sa iyo ay hindi deserving because the Holy Spirit dominates your mind and your heart. And it will give you the capacity to love, to forgive, and accept. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-Facebook, COP family. Yan po ang ating topic ngayon. Love one another. Amen? Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, pinalakas mo ang aming pananampalataya. Salamat po na meron kang utos, hindi suggestion. Kumbaga, utos na dapat namin gawin. Help us, give us power and strength to obey and do and apply your words. Help us to love one another upang malaman ng salibutan na kami mga disipulo mo. Salamat po, Ama,
sa iyong presensya. Salamat po. Tulungan mo kami na patuloy kami magsimulang makinig. Magsimulang wag na naming punahin pa yung mga madaliit na bagay. Magsimula kaming magbigay halaga sa tao at magpalakas ng loob at magpasigla sa mga tao. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon.